Ang Lakers at Miami Heat una pa lang na-report na ang trade talk sa pagitan ni Andrew Wiggins, Rui Hachimura, Dalton Knecht at isang first round pick. Yan mismo ang hinihingi ng Heat dito sa Lakers. Pero sa report, overpay nga yung hinihingi na to ng Miami Heat. Kaya hindi rin naging interesado mismo si Rob Pelinka dyan dahil masyadong mataas ang exchange cost ng Miami Heat kay Wiggins. Kaya mas naging mahigpit itong si Pelinka sa pullback sa ganitong klaseng trade scenario. Dahil mas mahalaga ang team building na ginagawa nito ngayon sa paligid ni Luka at para sa future plan ng mga to, at mas pinapriority nila na palakasin yung front court at gawing solid yung defense wing nila, at pinangangalagaan nga lang daw nitong si Rob Pelinka ngayon ang salary cap flexibility nila para sa future long term plan. Kaya nakikitang mas strategic pa rin ang balak ni Pelinka kaysa sa simple roster upgrade lang dahil sa additional ni Wiggins. Dahil nakikitang hindi nga lang basta 3-and-D wing ang hinahabol at tinatarget ng mga to sa trade ngayon. Kung sakali nga raw na gumawa pa ng isang mabigat na trade ang Lakers dahil gusto ng mga to at ng front office mismo ang isang high level upgrade, lalo na pagdating sa front at perimeter defense nila. Kaya nga mas holistic na vision ni Pelinka para kay Luka at para sa future ng franchise. Kung sakaling gumawa yung mga to ng trade, yung sinisigurado na nila na high level upgrade yung mangyayari sa roster nila ngayon. Yan ang nakikita mismo ng mga NBA analyst, mga pare ko, dahil malinaw na may ibang pinapriority sa roster flexibility ang Lakers para sa future ni Luka. Dahil nakikita ng mga insider na ang movement ngayon na ginagawa ni Pelinka at ng buong front office nakapokus sa roster rebuilding sa paligid ng superstar guard. Kaya mas malaking parte ngayon sa front court size, lalo na sa center at matitibay na wing defenders. Hindi lang basta 3-and-D wing role, mga pare ko, yung habol ng Lakers sa trade. Kaya mas mahalaga pa rin sa Lakers ang panatilihin ang salary cap flexibility nila para sa long term dynasty build kasama si Luka Doncic, lalo na pagpasok ng 2027, mga pare ko, kung saan maraming mga analyst ang nagsasabing maraming star, superstar at veteranong mga pwedeng maging available sa trade market at free agency, na isa naman talaga ngayon sa pinaghahandaan nga raw ng Lakers. Si Wiggins kasi merong malaking contract mula sa 28.2 million pagpasok ng 2025 to 26 season at 30 million plus naman sa 2026 to 2027 season, na hindi nga raw tugma para sa long-term financial blueprint ng Lakers ngayon. At nakikitang walang balak yung mga to na bitawan yung mga trade asset at mga future draft capital nila para lang makuha itong si Andrew Wiggins sa Miami Heat, dahil mas gusto ng mga to na panatilihin ang cap flexibility nila sa trade para sa future nitong si Luka Doncic. May mga opinion base sa mga NBA analyst at insider kung bakit maaaring magre-regret talaga ng malaking bagay ang Lakers sa pag-sign kay DeAndre Ayton, o kung bakit pwedeng hindi maging dominator sa LA Lakers itong si Ayton tulad ng inaasahan. Si Ayton kasi yung nakikitang pangalawa sa pinakamahusay na center na naging available ngayong offseason pagkatapos nitong si Miles Turner. Pero ayon mismo kay Tim Bontemps, kahit nakuha ng Lakers si Ayton, better at best they're staying flat. Ibig sabihin, mas nananatili lang sila sa dating strength at hindi ganong kalaki yung impact na nakikita ng mga analyst na to at insider sa pagkuha ng Lakers dito kay Ayton. Maliban na nga lang daw kung maibabalik ng Lakers ang DeAndre Ayton na naglalaro noon sa Suns na pumasok sa finals noong 2021. Yan yung magiging paborable sa Lakers dito kay Ayton kung maibabalik nila yung numbers and performance nitong si Ayton. Sa Lake Show Live Report kasi, dalawang bagay yung nagiging alalahanin ng mga to kay Ayton. Una, yung pagpapataas ng efficiency tulad ng pag-finish ng plays at pagiging rim protector. Kung mai-improve ng Lakers nga raw yan kay Ayton, nakikitang magiging high impact ito sa kanilang lineup. Kaya meron pa rin mga analyst ang nakikita nga na pwede pa rin pagsisihan ng Lakers ang pag-sign kay Ayton sa free agency, instead na gumawa sana ng trade para sa isang top tier na center talaga,
dahil tulad ng sinabi ng insider na si Trevor Lane at Ron Gutterman sa Lakers Nation podcast, ang pinaka problema ng Lakers ngayon kay Ayton yung kakulangan sa defensive presence, limitado yung defensive capacity lalo na pagdating sa front court. Hindi consistent at mababa ang tempo kay Ayton at ayon yan mismo dito sa insider na si Lane. Ang motivation hustle ni Ayton ang pwedeng maging problema at yung inconsistency pagdating sa offensive at defensive depth nito. At dagdag pa nito kay Ayton na is not the most dynamic, limitado ang opensa at hindi threat sa shooting. Mababa yung 3-point percentage niya na may approximate na 19% lang kaya nakikitang hindi sapat para maging true threat sa spacing para sa Lakers. Yan yung mismong nakikita ng mga insider na to pagdating dito kay Ayton sa Lakers.